Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa Luzon. Mula sa Lawag, 3.2 milyong piso ng mga agriculture, machineries at kagamitan na ibigay sa mga magsasaka sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Agbalur iti 3.2 milyon na pisos dagiti agricultural machineries ken remit anay bunong kadagiti nagdudumang asosasyon dagiti mannalon iti ili ti San Nicolas. Sekon kini Mayor Mike Hernando, nagaputi pondo iti munisipyo ken naigatang kadagiti naso a makinarya kas iti 7 a unit ti hand tractors, 34 a unit ti water pumps, 24 a unit iti chainsaw, 2 brush cutters, 50 2-in-1 knapsack sprayer, ken 50 a fertilizer applicator. Inbatad na babayan iti tulong ti opisina ti Mayor, Sangguniang Bayan, Department Heads, ken dagiti empleyado agraman ti Implementing Department iti Municipal Agriculture Office nga idadawluan ni Mrs. Cecilia Zambrano ket nakatulong manena ti LGU kadagiti mannalon. Karaman anaykan kadagiti ramita ket tobacco farmers, RSBSA farmers, ken Farmers Associations iti San Pablo, San Agustin, San Ildefonso, San Miguel, Small Farmers Buwa, ken Sitio Tamurong Tobacco Farmers Association Incorporated, Sitio Barikir, Timpuyog Tibugnay, ken Santa Cecilia Small Water Impounding System Irrigators Association. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Groundbreaking Research Conference on Education, Engineering and Agriculture, sinimulan sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inroswat ti Don Mariano Marcos Memorial State University kan dagiti kakaduan nga institusyon ti muna nga Research Conference on Education, Engineering and Agriculture sa Dimsu International Convention Center, Baknotan, La Union, iti Calman. Naggapu dagiti scholar ken managayat iti panagsirarak ati mabuno iti nadakamat a komperensya kadagiti 42 higher education institutions iti entero Pilipinas ken daduma pay a pagilyan. Iti napanang lukat a panagsarita impaganatgat ni Dimsu President Jaime I. Manuel Jr. iti kay papanan ti komperensya ket kinunana saan lang nga asambleya daytoy nagiti eksperto no di ket maysa pa nang rambak iti naduma-duma sakop ti edukasyon, enhenyeria ken agrikultura. Panggepmat daytoy sugamaten nagiti panagrangay, mangbukal kadagiti koneksyon, mangrakrak kadagiti bedeng ti disiplina ken mangabel kadagiti panagtitinulong amang labaw kadagiti geograpiko a bedeng. Daytoy a komperensya ket saan lang nga mangipalga kadagiti kabarwan nga inobasyon no di ket nagserbi pay akas katalista para iti adadupay a panagtitinulong. Ti komperensya maangay babaen ti rupan-rupa ken online ang modalidad ket agpatingga inton Disyembre 6. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan, One Town, One Product Hub, tagumpay na binuksan ng DTI Eastern Samar, katuwang ang LGU Borongan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida.
Formal nga ginabrihan ang One Town, One Product Auto Hub Philippines at DTI Eastern Samar, hapakig buliganay hit lokal nga pamunuan it syudad hit Borongan han nakalabay nga Biyernes, hafan Borongan Building Baybay Boulevard, Borongan City. Ha mensahe ni DTI Provincial Director Thelma Samonte, yagin sabi nga ang Auto Hub in magsiserbi nga permanente nga display center hit mga lokal nga produkto hit Borongan ug han mga micro, small and medium enterprises tikang han magkadirudilain nga bungto hit Eastern Samar. Gintago siya nga ginpasalamatan naman ni Mr. Pedro Bimbutan, Chief of Staff iton DTI Regional Office 8, ang mga MSME sa probinsya pagproducer, gindadasig ug mga dekalidad nga mga produkto, ang mga gudti ngan lokal nga mga negosyante kon MSMEs iton backbone hitat ekonomiya. 99.6% hit nga tanan nga kontribusyon hanasod tikang ha MSMEs ito nagbubuhi hit ekonomiya at Pilipinas pulong pakantan. Tikang ha RP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ben. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Bagong Sea Ambulance ng Southern Leyte, inaasahang darating ngayong buwan ng Disyembre. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Dili madugay, gila umang mulawig na ang pinakabagong ekipo nga gipalit sa probinsya sa Southern Leyte alang sa mga lokal nga residente sa mga isla sa lalawigan nga nagkinahanglan og diha-diha nga medikal nga pagtagad. Sa pakikinabi sa lokal nga media kang PDRRMO head Danilo Atienza, gipasabot ni ini nga posible sa dili pa matapos ang tuig, moabot na ang Sea Ambulance nga sagad magamit sa mga katawhan sa isla sa Limasawa ingon man sa duha ka isla sa lungsod sa Hinunangan. Ang mong ekipo kabahin sa serbisyo sa lokal nga kagamhanan, paghatag og taas nga level pagpangalagad sa sektor sa panglawas, ingon man sa pagresponde sa mga emerhensya. Dugang niya nga tumong sa mga proyekto ang paghatag og tinalian nga pagresponde o pagtabok gikan sa isla paingon sa mainland aron maka-access sa serbisyong medikal sama sa mga buntis ng mga nakay ug uban pa. Gikataho nga ang Sea Ambulance adunay double engine ug may kapasidad nga makapasakay ngadto sa 24 ka tawo. Aduna sab kini semi-hospital nga mga gamit aron mahatagan og direktang pagtagad ang mga nagkinahanglan. Mokabat sa 7 milyones ka pesos ang gitagana nga budget sa probinsya sa mga ambulansya, nagkanayon si PDRRM Officer Danilo Atienza. Gikan sa Radyo Pilipinas Sogod, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. One entry policy ipatutupad sa lahat ng simbahan ng Cagayan de Oro City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Tungod sa nahitabong pagbusikan sa bomba sa Mindanao State University Gymnasium niadtong milabayng adlaw sa Dakbayan sa Marawi, ipatuman pagbalik ni Mayor Rolando Clarix Oy sa Cagayan de Oro ang one entry policy sa tanang simbahan. Sumala pa sa mayor, mahinungdanon kini nga ipatuman aron masiguro ang seguridad sa katawhan. Labi na nga magpahigayon og misa di galyo og daghang mga katawhan ang musimba panahon sa Kapaskuhan. Gidugang usab ni Mayor Oy nga nagpinirmahay na sila og kasabutan sa 4th Infantry Division sa kasundaluhan aron ma-institutionalize na aga Task Force Oro isip dugang pwersa aron masiguro nga luwas og malinawon ang pagsilibrar sa Kapaskuhan sa Dakbayan. Ang Task Force Oro gibugna kini niadtong 2017 human nga miulbo ang kagubot sa Marawi og ang baong Task Force gibuhat susama sa Davao Task Force. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Kokoy Medina mula dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Department of Labor and Employment Anniversary Job Fair sa Zamboanga City nakapag-hire on the spot ng 37 na mga job seeker. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan.
Adunay 37 ka mga job seekers ang na-hired on the spot sa gipahigayon nga job fair gahapon dungan sa ika-90 ka tuig nga anibersaryo sa Department of Labor and Employment o DOLE. Gimugna ang job fair sa East Wing sa KCC Mall de Zamboanga nga gasugod og alas 9 sa buntag taman alas 5 sa hapon. 36 ka mga employers ang mintambong sa job fair ug 28 niini ang local samtang 8 usab ang overseas employers. Mingtambong sa aktibidad si DOLE 9 Regional Director Albert Gutib ug mga representante gikan sa one-stop shop sa nagkalahi-lahi nga mga ahensya. Mingkabat sa 3,928 ka mga trabaho ang pwedeng applyan sa mga aplikante sa nahitabong DOLE Anniversary Job Fair nga adunay tema nga serbisyong mabilis at tapat sa bagong Pilipinas. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, nagbigay ng serbisyo at tulong para sa mga estudyanteng apektado ng insidente sa MSU Marawi Campus. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT nihimong ilang gymnasium nga temporaryong kapuy-an sa mga apektadong estudyante gikan sa Mindanao State University Marawi Campus. Tungod sa insidente sa pagbuto sa bomba sa usa ka mesa gihimo sa atong mga igsoong Kristiyano sa Dimaporo Gymnasium ni adtong Domingo sa buntag December 3, 2023. Ang gymnasium sa MSU-IIT murag evacuation center para sa mga estudyante nga unang mipauli sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya tungod sa kahadlok o kabalaka sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Nagpabilin una sila didto samtang nagulat sa ilang mga sakyanang mo-pick up nila. Nag-aanda mga MSU-IIT og first aid, pagkaon ug komportable nga temporaryo na tuluganan alang sa inusgutang mga panahona. Mayuban pa na grupo nga naghatag sa nagkalain-laing nga bulig kag serbisyo ug tabang. Sa pagkakaron halos tanan na sila na mauli sa ilang tagsa-tagsa nga mga probinsya. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.